Sabi ng West Philippine Sea, iginigiit ninyo natin na dapat po ay international law, rules-based tayo. Bakit pagdating sa hinaing ng mga kababayan natin, protect digong na tumatarantado naman sa inyo? Gustong-gusto po kayong pabagsakin sa pwesto sa ngalan ng confidential fund. Yes. Diba? Oh, ngayon para sa akin, sa amin, mas mahalaga kaysa kay Digong ang mga kababayan nating biktima ng EJA na sumisigaw ng katarungan. Dati sabi ko mga kapatid, sabi ko dati, pag kami nabalitaan akong patayan, and at the time, hindi pa ako vlogger, sabi ko, shit, that's music to my ear. Pero yung mga nababalitaan natin na yung katulad kanina, pinaghawak ng 200, I assume, 20 pesos na halaga ng Shabu. At isinama, so yan tayo mga assets. May operation. Tapos siya yung inoperate. Bakit? Dahil po, hindi nila inayos ang sistema doon sa PNP na merong quota system. Yung mga grupo-grupo, ang achievement nila, paramihan ang nahuhuli. Diba? So yung mga dating addictus, pati yung mga galing na ng rehab, ang nangyari, inoperate sila. Ginawa silang sacrificial love. Ngayon, sa ngalan ng katarungan, diba, Mr. President, panalo na tayo, mga kababayan. Nakaluklok na presidente natin. Nailuklok na natin. Yes. So ano naman po ang dapat nating asikasuhin? Tulungan natin ang presidente. Diba? Iparamdam natin sa kanya kung ano ang gusto ng taong bayan. Diba? Tapos na ang kulay politika. Pero hindi po maaalis sa puso natin ang pagiging loyalista, ang pagiging supporters. Tayo ang bumoto sa Pangulo noong May 9. Tama? Pinaninindigan natin ang ating boto. Dahil naniwala tayo sa rules-based justice system natin. Kaya Mr. President, nakikiusap kami sa inyo. At syempre sa Senado, hindi porke kasama nyo si Bato de la Rosa, poprotektahan nyo. Huwag nyo nang harangin. Huwag nyo nang harangin, pakiusap. Baka mainis kami, kalimutan namin kayo sa 2025. Kalimutan namin kayo sa 2028. Pasa na kamay rito yung mga nagsasabing gusto nilang buwagin na ang Senado. Sino gustong buwagin ang Senado na lagi na ng hadlang? Ayan. Ayan, abolish the Senate. Pero imposible. Because we have to do a constitutional amendments. Ano ho magagawa natin? Si Bato lang. Anong magagawa natin? Linisin ang Senado. Okay, ibasura. Ibasura ang mga bato sa 2025. Isako na ang bato. Alright, so if we cannot demolish the Senate, well, I suggest let's clean up the Senate. This coming 2025 and 2028, nako, pag nalinis natin ang Senado, palagay ko po, wala nang bato. Puncher na lang, puncher. Okay, so maraming salamat sa inyo mga kapatid. Yun lang po. Ang liwanag naman ang sinasabi. Yun po yung sa natin mga sumusuporta no sa magandang umaga. So ito kami na kayo. Ngayon po sa narinig po ninyo yung boses ng ating mga ICC sa ating bansang Pilipinas. Biktima po ng bloody war po ng drug war. So susunod po naman po natin masasalita po ngayon after nun, yung boses naman po natin mga loyalista. Ano po ang inyong boses po sa usaping ganitong papasukin na ang ICC. So ito po, isa po sa atin sa listener si Ma'am Susan. Mamay ko pa na lang kita. Boses loyalista talaga yan ha. Sige. Okay, good morning, good morning! Good morning! Hello! Hi! Ayan, magandang umaga po sa ating lahat, ano? Kami ay supporter BBM mula nung nag-umpisa pa po si BBM
Mula noon hanggang ngayon, hindi katulad ni Maharlika, hanggang doon lang siya. Oo. Tayo ay hanggang dulo. Yes. Ayan. So, ito po ang aking mensahe. So, justice or hustisya. Ang droga ay illegal, masama at bawal. Ang droga ay nakakasira ng buhay. Ang droga ay walang magandang idudulot sa atin. Sa kalusugan, kaya no to drugs. Noong 2016, sa Duterte administrasyon, nag-umpisa ang droga, drugs on war ni President Duterte. Ako'y natutuwa dahil sa kanyang panukala na maibsan ang droga dito sa Pilipinas. Subalit, ngunit naging malagim sa mga taong namatay na pinaghinalaan, namatay na walang hustisya, walang search of warrant, sila ay pinatay ng ganon-ganon lamang. Kaya, almost nasa 6,000 katao ang namatay sa EJK, extrajudicial killings. Ito, lahat ay walang hustisya. Mahal namin Presidente, BBM, ang nais namin ay hustisya! Hustisya! Yes! Hustisya! Yes! Hustisya! Kaya, justice for all the victims. Let the ICC investigate for the EJK po. Attention! We need you! ICC! 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 Yun po. Ano po? Ayun. Kaya ngayon, ang sigaw ng bayan ay ICC! ICC! Papasukin na! Papasukin na ang ICC! Papasukin na ang ICC! Yun lang po at maraming salamat! Kaloyalista. Yes! Magandang umaga rin. Oo. Pag-upo ng ating Pangulo, ipinangako natin na ipagtatanggol natin ang kanyang posisyon hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang termino. Yes! Ang Duterte po ay nagbabalak, pag-upo niya pa lang, napatalsigin siya sa tulong ni Gloria Macapagal Arroyo. Alam naman ho natin ang kanilang gustong gawin. Patalsigin ng Pangulo para makaupo ulit ang mga Duterte. Tandaan po natin, ang formula ay ginawa na nila noon kay Pangulong Estrada. Yes! Si Pangulong Estrada po, bakit napatalsik? Dahil naglagay siya ng barko sa ating jurisdiction sa Ayungin Shoal. At yun ang ating jurisdiction ngayon. So makatwid, trabaho ng China yun noon. Kung iisipin natin, ang nagtatrabaho ngayon, ang pro-China sa pangunguna ng pamilya Duterte at ng kanilang mga alay. Mga kababayan ko, mga kaloyalista ko, nagsasalita po ang lahat, wala daw jurisdiction ng ICC sa atin. Sinasabi lang yan ng ating Pangulo bilang paggalang sa ating mga hukuman, sa ating mga prosecution. Pero ang katotohanan po, ang jurisdiction ng ICC ay niresolba na ng Supreme Court. Sinabi na ng Supreme Court ng ICC ay may jurisdiction sa Pilipinas dahil ang mga katarantaduhan, ang mga pagpatay, ang EJK at mga pang-aabuso ng mga kapulisan at ng mga may kapangyarihan noong panahon ni Duterte ay nangyari habang tayo ay membro ng ICC. Ipakulong na yan! Ipakulong na yan! Tandaan po natin, ang unang pumirma sa ICC upang tayo maging membro dyan ay ang ating Pangulong Marcos nung siya ay senador pa lang. Kaya wag ko tayong palilin lang sa mga sinasabi nila. The narratives of the Chinese and the narratives of the mouthpiece of the Chinese in the Philippines are there now in the Senate. Nandyan si Bato de la Rosa, nandyan si Bongo, at nandyan pa mga kasama nila. Tuta ng China yan! Upang Uta na China! Bongo! Na! Yes! mga kasamaan ko, ito pong ating pagrarally ay hindi ho ito hipokrituan.
meron ho tayong permit dito at wala ho tayong organisado para sa atin. Tayo nagpunta-punta lamang dito sa tulong po ng Walang bayad. walang bayad. Yes! Walang bayan! In behalf of MBBP, Movement for Building Better Philippines, nandito po ako ngayon. Kasama ko yung mga kasamahan namin mula sa Makati, mula sa aming mga pamunuan. Mga kasamahan ko, tayo po ay nagtitipon-tipon ngayon upang ipakita sa kanila ng pro-Marcos, ng loyalista ay hindi papayag, hindi matutulog. Babantayan natin ang ating Pangulo. Ipagtatanggol natin ang nagtauli. Duterte, ipakulong na yan! Ipakulong na yan! Sa kanilang mga prayer rally po, mga kasamahan ko, nakikita nyo naman, ito ay taliwas sa ating mga sosyal, pangkaunlaran at panglipunang mga digain. Ang prayer rally po ay ginagawa nilang murahan. Imagine, accusing the president of this word bangag. Eh sila mo kang mga bangag, di ba? Matagal pa ho tayo magsasama. Simula pa lamang ito. Tandaan ninyo, dito sa Senado, dito nagsisimula ang samahan ng mga loyalista pagkasangkot sa Presidente. At sa Mayo 17 po, iniimbita kayo lahat. Papasansigin natin ang dapat palansigin.